Atong team karong buntag mga igsoon kay God is our environment. Balik ko na ko, God is our environment. Para masabtan ni nato mga igsoon is ani. Buhatag ko illustration ha para masabtan nato. Pag moingon ko God is our environment, mao ni siya. Ang kanang langgam, kanang isda, kung ato na siyang kuhaon sa dagat, ibutang na nato na sa mala, mamatay na siya. Dili na niya environment. Ang environment sa isda, environment niya, mao ang dagat. Kinsa may specific word sa Binisaya sa environment. Unsay Binisaya anak niya? Pastor Ramix. Palibot no, palibot. Oh. Puloy-anan or palibot. So, ang environment sa isda, dagat. Kung imo siya dalhon sa mala, patay siya. Ang environment sa langgam po, tas hangin. Kung imo siya dalhon sa dagat, patay po siya. So, kanang word environment o habitat, maura na siya. Pero English word lang na siya. Wala ko specific word anak sa Binisaya. So, ang magamit na to na nga word sa Binisaya is palibot or kanang palibot, puloy-puloy-anan. So kung ang isda, dalhon ni mus mama, patay. Di man na niya environment. Ang langgam po, di butang mus dagat, patay sa, di man na niya environment. Kita po mga igsuon na atay environment. Kita na atay environment. Daw kung dili ni nato masabtan, dili na itong madil ang mga basic na mga problema na atong iatubang sa itong ginabuhi. Ano man, kanang isda, mga igsoon, patay gina siya, inigdala ni mus mama. Kanang langgam, butang na ni mus dagat, patay gina siya. Di man na niya habitat, di sa na niya environment, dili na niya palibot, dili po na niya puloy-anan. Okay? So, when I say God is our environment, kinahanglan ni nato masabtan. Kay kung di ni nato masabtan mga igsoon nga God is our environment, maglisod tag flow in the spirit. Maglisod tag nabigar ani nga kalibutan. Nga naman, ang tao manggod, nagpuyo tas duha ka kalibutan. Kalibutan sa espiritu o kalibutan sa physical material nga realm. For so long, aware ta, conscious ta, nagpuyo ta sa physical nga material nga kalibutan with no input, with no spiritual input. Wala bay giya gikan sa espiritu. Okay? So muna nga ang atong problema mga igsuon gilamoy ta sa problema sa kalibutan. Nganuman, paliko basa sa inyong Bible, Romans chapter 8 verse 2 and Romans chapter 8 verse 6 and 7. Palit kong basa sa English. Palit kong basa sa Bisaya. English una, pagkahuman Bisaya. Kaya ang kasubukan sa mga pagkabuhi ng Espiritu, pinaagi kang Kristus, nagpanigawas ka na po, gikan sa balahog sa sala o sa kamatayon. Size of city, station niya? Ang paguna-una alang sa unod, musangkot sa kamatayon. Apan ang paguna-una alang sa Espiritu, musangkot sa kinabuhi o kaninaw. Iti, kay kaaway sa Diyos ang paguna-una na alang sa unod. Ini nagagulili sa pagpailalog sa kasubuan sa Diyos, sa pagkatinuod, ini makahimo sa pagpailalog. Okay, palit kong basa sa English. Verse 6, verse 2 dahil dito sa verse 6 o verse 7. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus have made me free from the law of sin and death. Verse 6. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Verse 7. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Tanawa ha, sa verse 7,
The carnal mind, the carnal person, a mortal human being, he is not under the laws of God. Wala siya mailawom sa pamalaod o prinsipyo sa Diyos. Carnal person, carnal mind, mortal human being, tawhanon nga pagkatao, wala siya mailawom sa gitawag nato nga pamalaod sa Diyos. Na mangutana mo sa unsam na ang pamalaod sa Diyos. Balik ta sa Romans chapter 8 verse 2. Unsay gisulti sa Romans chapter 8 verse 2? For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath set me free from the law of sin and death. Now, pag carnal ka, paminaw mong maya, sa di pa ko mapadayon ha, balikonin ako. Ako na rin na-share before, pero ako lang din balikon karon. Pag carnal ka, tawhanon ba? Tawhanon ng diskarte, tawhanon ng panguna-una. Wala yung input sa spiritual ba? Dili yun siya spiritual ba? Nagsalig yun sa diskarte siyang utok ba? Kana bitaw, nagsalig siya sa diskarte siyang utok, nagsalig siya sa kusog, mo na gitawag na tawhanon. Biblically speaking, gitawag na mga isun sa theology o carnal person. Carnal person, carnal mind, mortal human being. Kana siya nga tao, ang pamalaod nga nag-operate ana niya is ang gitawag na itong law of sin and death. Pero unsa may gisulti ni Pablo, tanawa, ang nag-operate, kanang mga tao nga naas gawas, ang nag-operate ana nila, law of sin and death. The law of sin and death. Unsa gisulti ni Paul? For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath set me free from the law of sin and death. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath set me free from the law of sin and death. So in other words, naay-laing law, naay-laing balaod na nagpanglihok, nagapamuhat sa kinasuluran ni Pablo. Now, kana siya nga balaod mga igsoon, mo-operate lang na siya once we realize who we are. Once makamata kang kinsa ka. Balikon ako. Once mo-operate, muna bitaw, ani ni siya, pasabton ta mo ha, pakita na ko ninyo ba? Sa di pa ko mabalik sa God is our environment to, pakiton ta mo ba? Nga naay prevailing law ani nga physical universe. Ang prevailing law ani nga physical universe, gitawag nato og law of gravity. Laws of gravity. Unsa pasabutan ng laws of gravity, pastor? Kini siya mo ni laws of gravity, balaod sa gravity ba? Mag-itsa kang putaw, balik pinasubos. Anything ay mong itsa sa babaw, mubalik yun sa ubos. Pero kanang 90 tons, 90 toneladas nga putaw, kung i-apply na to ang gitawag na to laws of gravity, laws of aerodynamics. Take note ha? Laws of aerodynamics. Atong i-apply sa putaw. Kanang gigamit sa eroplano nga pamalaon para mulupad siya, mao na ang gitawag na to law of aerodynamics. Pamalaon nga gigamit sa eroplano nga bisag putaw mulutaw sa hangin. Pamalaon nga gigamit sa eroplano nga mo'y hinungdan nga nilupad ang eroplano sa atong kinabuhi pud mga igsoon. Kung dili na ma-activated sa soul na to ang law of the Spirit of life in Christ Jesus, aw na ang kas umos. Igog yung kas na ng klaseng problema. Igog yung kas na ng klaseng kalamidad. Igog yung kas na ng klaseng problema sa karnal na tao. So muna naingon si Pablo, no, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath set me free. Dili spirit lang, kundi laws and principles of the Spirit of life in Christ Jesus na mo'y hinungdan nga nakaset free niya. Sa unsa man? Sa laws of sin and death. Balaod sa sala o kamatayon. Unsa man balaod sa sala o kamatayon? Daghang kay balaod mga igsoon. Physical laws, mental laws, laws of medical science, laws of weather and condition, daghang kay pamalaod sa kalibutan. And yet, kanang atong spirit sa soul, wala na mailawom sa laws of gravity ba? Kanang atong espiritu sa soul, dili na subject sa laws of gravity. But sa ako nang ikaingon mga igsoon,
Kung unsay imong gibuhat kada adlaw, unsay gitagaan imong panahon kada adlaw, it reflects who you are. Dili nimo ma-fake. Sigad deklarar, anak ko sa Dios, anak ko sa Dios. Kay kini manggong consciousness, awareness nga ikaw sa God. Si Jesus, gano'n nakahimo man siya itong klasya sa mga milagro? Gano'n nakahimo man siya? Gano'ng exceptional man siya? Kibaw ba mo nga no? Naa niya ang consciousness, awareness sa usa ka anak sa Dios. Ngano makatudlo mas Pastora Mincy, si Don Jose, ngano makatudlo man sila? Naaman sila consciousness sa usa ka teacher. Ngano makatudlo man si Ma'am Nafi? Ngano makatudlo na sila consciousness sa usa ka teacher? Pangutana, giunsa man nila pag-attain sa consciousness sa usa ka teacher? Balikon ako, giunsa man nila pag-attain ang consciousness sa usa ka teacher? Nabatunan nila ang consciousness sa usa ka teacher, pinaagi sila pagtuon, 4 ka tuig sila ni eskwela. Kuman sila 4 ka tuig pa eskwela, nag-practice sila. Yun sa wala pag-practice, anong na-apply dipin. So, ang ilang pag-practice, wala yung undang. Sige ilang pag-practice. So, what they are doing, kanawa, what they are doing on a daily basis confirms who they are. Confirms who they are. Kung sa ilang gibuhat kada adlaw, ni confirm kung kinsa sila. Mga igsoon, ang pagdeklarar na ikaw anak sa Diyos, ako anak sa Diyos, kuwang kailastanan. It must be verified by the things that we are doing every day. Mo na miingon ko, what you do shapes what you become. What you do shapes what you become. Or what you do on a daily basis, it confirms, it reaffirms who we are. Ni-confirm na siya kung kinsa ka. So when I say I am a son of God, when I declare that I am a son of God, kung musulti ko nga anak ko sa Dios, makita yun sa kong binuhatan. Labi tayo bata, lagi ako naibawaan ba na grabe ang maayuhan niya mo, gi-memorize niya, oy, kinsay MVP aning nga tuig, kinsay na champion aning tuiga, kinsay line up sa Gilas, Pilipinas aning tuiga niya, kinsay pinaka-highest kong points, grabe kayo. Kaya ginan na sis doktor nga pagtuon ng basketball daw. So, gibuhat gitunan mo yung tinuon ng basketball. Gibasa ginag may libro. Nga ako sa ginan, nga, yung sa imong pagtuon ng basketball, kanang maka-shot na ka 3 points. Siya, wala palagi pastor kay wala ko palagi pagbulang papa ko sa kilan. Same thing with us. We're playing church. Nagtuo ta nga salugad ta no dili oy, kamnag kay ka. Hunahuna na nimo nga salugad ka kano man, your experience does not verify that you are salugad. Memorize the Bible. Grabe naghandle bersikulo. Sago ang Biblia. Pawalihon makawali. Pero ang kinaiya, wala mo verify na anak sa Diyos. Di ba kapasaylo? Nakuha ko niyo mo isang inyo nasabtan akong point. So it must be verified that it must be verified to what we are doing every day. So bisan 30 minutes, 15 minutes, 5 minutes ng Bible reading, meditation, paminaw-wali. Not only that, mga igsoon, dili lang sa imong 15 minutos nga paggahin, 30 minutos nga paggahin sa pagbasa sa Bible, pag-ampo, meditation, uban pa. Kundi ang pusas pinaka-importante, ang pag-practice sa atong nakatunan. Ang pag-practice atong nakatunan. So balik ta ha. Unsa atong team? God is our environment.
Now, when we declare that God is our environment, we are lifting our awareness beyond the limited idea of God as someone we approach from afar. Sa pasabot ani. When we declare that God is our environment, gisaka na to ang ato ang consciousness, ang atong awareness sa limitado nga idea nga ang Dios tos Pluto. Giisa na to ang atong awareness, atong consciousness, gikan sa limitado nga konsepto, limitado nga ideya, nga ang Dios to as babaw, to adinto, mo na hindi mag-ampo ka, mohangad ka bayo, musagit ka. Wala tayo awareness ba, nga siya soul. Wala tayo awareness ba, nga siya atong environment. Okay? So, God is the atmosphere of our spirit. Ay mo kalimutan na, siya ang palibot, siya ang habitat sa atong espiritu. God is the atmosphere of our spirit, the presence in which our true life unfolds, and the source out of which our inner nature is revealed. So pagbasa na to sa Acts 17:28 ganina, kana na verse nga nagsulti, in Him we live and move and have our being. That verse describes God. Nag-describe na siya na ang Diyos nagbalibot na to. Ay yung kagalimutan na, gipalibutan kas Ginoo. Naalay mga butang-butang na di yun na to masabtan. Pero always remember this one, that God is omnipresent. Kung saan ang omnipresent? Naa sa tanang dapit. Matug kas kwarto, naa. Malibang kas banyo, naa. Mukaon ka, naa. Musakay kang tricycle, musakay kang series, naa siya. Labaw sa tanan, naa siya sa sud nimo. Pero nga man nga mahadlok pa man yun ta. Pag static na ang signal, wa na gani maalain, diha na musod ang hadlok. Okay? Ato na i-expand later, padayon na. So, God surrounds us, He sustains us, and saturates every dimension of our existence. Kita mismo, mura bitaw og akiton ta mo ha, ang Dios mao ang dagat. Example na niha, dili na Dios ang dagat. Ang Dios mao ang dagat. Kunya kita mao ang isda. Kunya nagsingit ang hilak. Diyos ko, asa man ka? Unsa may tawag mo ng isda ah? Grabe yung pagkabuanga, lalimtanon. Nagpuyo, unsa tawag niyo? Nagpuyo sa pagka-ignorante. Sige sa sausaw sa bayo na naghilak siya sa mga kabalaka. Saong-saong yun sa mga dagat. Na naghilak siya sa mga kabalaka. So, ako bitaw no, makatawa ko sa ako mismo maigop ko sa giwali. Kay kana bitaw ginahawa breath. Kini. Ang Grigo sa breath is pneuma. Ang Hebrew word sa breath is ruach. Ruach ha. Ang Hebrew word sa breath is ruach. Ang Sanskrit sa India, ang Sanskrit word sa breath is Atman. Ang German word sa breath is Atmin. Kibaw mo sa Hebrew unsa nang ruach, ginhawa, air, breath, spirit. Air, breath, spirit. Sa Atman, mga igsoon, sa Sanskrit, gitawag na nila spirit. Sa German po nga language, Atmin, spirit gihapon. Sa ato ba, kanang atong giginhawa mismo, siya na. Nga nang moingon kong siya kanang atong giginhawa, siya na mismo. Kini,
On the basis that God is omnipresent, the Creator and His creation cannot be separated. The Creator and His creation are coexisting. Kasi pasambutan na, ang nagbuhat sa hangin, o ang hangin, walang mamuwag. Usara. Sa ito pa, mura nitag mga isdaan ni pastor na nagsaum-saum sa dagat, kunya ang dagat, mao ang Diyos. Oh, mao yun na siya. Nanasitang hilak-hilak sa mga butang o hinungdan. Pag muingon gani omnipresent, God is everywhere. Walay lugar aning kalibutan na wala ang Dios. Sige, sulti ni David, maghimo ko katris impierno, tuwa ka. Wanto ko silaw sa dagat, tuwa ka. Wanto ko bubos langit, tuwa ka. Wanto kas buwangan, tuwa ang Dios. Wanto kas sinihan, tuwa ang Dios. Walay lugar aning kalibutan na wala ang Dios. Bisan ka ng mga tao na nas gawas na ang Dios nila. Usahay maghuna-huna ka mga hipokrito kita maghuna-huna. Nga naman, nagtuo maguntag kita nagipuyan. Tsaka ka na mga Katoliko, anak ko is Ginoo, kamira, uy, ay pagsulti, ana. Di na mao. Dili, gani aware. Wala gani kalimutan. Tungod sila pagka-ignorante. Muna nagumugubog. Gipuyan sila sa putana mo skoa. O pastor, gipuyan man ka pastor sa Dios ang tanang tao. Anong lagi na nagumugubog lagi? Anong lagi na puyok lagi sa maestoon, no? Kung eskwelahan patani, gihagbong nakita mo. Nalimot mo sa two subjects, Genesis 1:26. Ano man? Kapila na ka na po ng balik-balikan ng Genesis 1:26. Unsay isultis Genesis 1:26. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion. Ano yung ng Bible, let us have dominion? Kaya niingon pa siya, let us have dominion. Giapiliin ko galingon. Niingon mo siya, let them. Gihatag niya ang katungod sa tao. Sa pagmando ang kalibutan, hanso ang Ginoo. Musod lang siya, kumangay ang tabang. Dili man aware ang tao nga naa sa dili man aware ang tao nga ang Dios na sa sud mo na usig ang tangan. Moadto sa simala, moadto dito sa tuninyo, arin sa assembly. Ay may dito kina ang Ginoo dito sila Ginoo. Limot ka ang Ginoo na animo. Kana gani mong naon, bugaw gani nas panuway kung naghibaw lang ka. Kamahanlok ang panuway yun, panuway. Ay, hanlok ang panuway. Picture ni ako now. Kini ako now, picture ni. Kini labi na gini ako upaw. Ipakita na sa mga panuway mga igsoon, dagan na gina. Sa mga tao maghibaw ang ilang naong bugaw sa panuway. Picture ni sa niya ako now. Ay sultian na mo hadlok yung panuway ko. Sa hadlok ko na upawan kay naghibaw mo na sa gipuy ana sa Dios. Naako din ang Dios sa sud nimo. So, again, maliko na ko mga igsoon. On the basis that God is omnipresent, He is one with His creation. Saan ka ng one with His creation? One with His creation, pero ang management, aning kalibutan na gihatag na sa tao. Kaya kung ang Diyos may nag-manage sa aning kalibutan, ay kung tininiblo tao eh. Kung bitaw ni nayabag, ni kaya tao mo nag-manage. Gihatag niyang katungod sa tao. O wala tayo corruption, wala problema na. Karon, mutan na mo so. Dili lalim ba? Kung bitaw na we have to vote. Baligtas politika ka dito, we have to vote wisely nas 2028. Research kita, atong i-background check mga igsoon tanang kandidato.
Di ta magpadas propaganda. Kay kanang social media, TV na kuban pa, ato examinon, i-research na to. Gamito na to, tanang agency online mga igsoon sa ano to pag-research kandidato kung sa bali tarong manitaw ayaw. Gikan karon kung gusto ta mahuas sa Pilipinas kalisod ay nagyunong dawat og kwartas politiko. I-research sa, di ta magpatakag butar. Wa mo nyo maigsoon sa na to. Balik tas to message. God is our environment. He saturates, take note He saturates every dimension of our existence. But Pastor, gano'n laki, naglisod laki ko because you don't know the truth. Sige, so this Bible, you shall know the truth, we shall know the truth, and the truth shall set us free. O sige, so this Bible, my people perish for lack of knowledge. Lack of knowledge ta. Wa ta kalibutas ka matuuran. We don't know the principles. We don't know the truth. We don't know the laws. Wa ta kalibutas pamalaon, wa ta kalibutas prinsipyo. Mauna may unana. Mga igsoon, ako ang yung ko'y kumpiyansa. Tuon yung ko. Mamalandong yung ko. Nga naman, ang akong goal to activate spiritual consciousness. Akong goal to activate the mind of the Christ. Akong goal to activate the law of the Spirit of life in Christ Jesus para mulupad na pinuminti. Kay kumunaog kas kalibutan sa tao, maglibog ka. Manakdown ka dito, maglibog ka diig hamba ka. Saan naman ni tao nila, pinamasuraan na kagkabisi? Nga di man ni nato, di man yun, kita tangan busy bang kita. Di yun na, bisan ako, di ko makajudge ninyo. Kaya ako po puti pong bisiha, nangot yung panahon na sa kasura na akong kabisi. Di man yung kumaminaw siyang tingog, di natagak, dito sa pantalan sa basbate. Igo, di rin sa kumahawak. Sikita, hila ko ba is Ginoo. Na malandong ko ba is Ginoo, giingnan ko sa Holy Spirit pahuway. Pagsulti sa Holy Spirit sa kuwag pahuway, sakit-sakit yun. Sakit-sakit yun. Muna karon mga igsoon, ako i-encourage sa inyo tagaan ginatong priority ang pagtukon sa Word. Ikaduha, tagaan na itong priority ang pagpaminaw sa tingog sa Ginoo sa atong kinasuluran. Di na takasaling sa itong panahon ron. Ayong saling sa gobyerno, ayong saling sa panahon, adto ta mo saling sa Dios. Una, tagaan na itong panahon ang pagtuon. Bisan lang 5 minutos. Kanang pagpaminaw ni Mugwali, mag-consider na nga pagtuon. Labi nag-imo, suplementahan mga igsoon, pag suwat o notes siya, maminaw, pag balik, o di magaling ka mag-notes, paminaw mo balik-balik ng wali, tablara na siya, maura na ipikto. Ako, pag maminaw kong sermon, mga igsoon, balik-balik ko na kong paminaw. Hangtod mo doon sa akong espiritu. Study. Pagpaminaw sa tingog sa Ginoo, practice. Practice agad. Praktison nyo na itong pagpaubos, praktison nyo na itong pasaylo, praktison na itong paghigugma, praktison na itong pagtabang. Ayaw pag ibutang ang imong kaugalingon, ikay tabangunon. Ayaw! Pubri na ang concept, pubri na ang mentality, di ka mahawas anas kalisod. Ayaw ibutang imong kaugalingon. Mga igsoon, kung gusto kang spiritual approach, kini lang, kini. Tagaan ta mo, sa di pa tawag tiwas diris, God is our environment. Hindi ba niingon ko before, for things to be better, we have to be better. If we want to produce grace, the experience of grace, we have to be a gracious person. So if we want to experience prosperity, we have to be a prosperous person. So, unsay pasabot ana? Nag-ampok ang prosperity. Kinilaw na tubaga, nag-ampok ang prosperity. Nag-ampok ka, masinso ka. Kibaw mo mga igsoon nga sa atong giampok nga abundance, sa atong giampok nga prosperity, ikaw ra pud ang tubag. Sa unsang pamaagi, when you pray for prosperity, we have to realize that we are prosperity. Sa unsang pamaagi, Pastor, tabangi rin ko. Musakay kang tricycle. Ginoo ko, kung pili-pliti, 12, kung 15 imong kwarta,
ay na nagkuhang sukli. Ingnan ang driver, keep the change, Brad. Ang imong utok nimo. Kay lisod magka tudluan ta hatag unya ang inyong pananaw sa inyong kaugalingon pobre mo. Maghilak mo kada hatag ninyo. Nga naman, wa na ko'y kwarta. Ay na lang hatag kung pobre mo pananaw nimo sa inyong kaugalingon. Ayaw nga hatag. Ako mga igsoon, wa ko'y trabaho, pero ako magkalisod-lisod. Na ako'y trabaho sa natural. Akong trabaho sa Dios. Nagipatrabaho sa ako anyat wa ko pasagdi. Wala ko pasagdi sa Dios mga isang gitagbo niya akong panginahanglan. Pero unsay giusab sa Dios akong utok. When we realize that God is our environment, change ang mindset. Oy, kibo mo asa napakyas ang simbahan. Gitudloan ang simbahan og hatag na wala mga usap ang mindset. Na every time ang hatag, nag-release silang intention, kanugon sa akong hatag, kanugon ato, nako kaayo. Ay, nako, kanugon ato, ayaw, anak. Nya, napay mo hatag na, ay talagang hatag mo oras, napay mo hatag na. Sige, no, in town, Lord, may tagmatinuod ako na doon ng wali na mubalik, naghanag yun. Stilan. Poor mentality, poor mindset. Magsiro, ana ba kumkum? Asay mong trabahoon, dili. Likramong kus Ginoo, gikan kus Manila, nagwali ko dito. Di ko nindutas wali na ko, Father God, oy, breakthrough message. Grabe breakthrough has na minaw ba? Nga, kinilagin pamaagi ni mo, adi ko magsaba. Adi, wag ko magsaba. Tanawa niya akong kahintang ron, Father God, o muli na kong Toledo. Sakay kong tricycle, nagsagi conversation ko sa soda ko ba? Uli kong Toledo, sakay ko ron o tricycle. Yang akong kwarta dili, 20 na lang. Nga, breakthrough dito sa Manila, breakthrough kay sila. Nga ako, 20 na lang akong kwarta. Ayosan, hidot kayo ni. Bagulbul ko ba? Bagulbul doon. Pag-abot ako na sa tungod mga igsoon, giingnan gusto ni Spirit, gusto ka, tudluan di ka? Saan sa ba? Pila may plite o cheese? Nikhatang di mo anak. Ay nagpangayo ang sukli. Sabot. Dito ko nakasabot mga igsoon sa pasabot niya. Sukan ato, nasabta na ko ay nanay dahil ni. Kung na inahanglan kang kwarta, hatag. Sakay kong sikan, sakay ko tricycle niya. Ako niya kung paino ang mga pagmangkon. Ay kung kuha yung tricycle, ganay, naipasayro ha. Kanang Waison, ina Pacquiao. Nanghambog ba ko wala eh. Nagtabangan ako akong kaugalingon. Kaya kung magsige lang kung tanaw nila ginisod ba eh. May bukas, may ano to. Patay tali, alumos tali, hindi na ko environment. Sakay kong tricycle. Ala niya. Brad, ay nagpika pa sa'yo, Brad, Pacquiao ni Brad. Abot dito, nagtuo siguro sa bayran ng pagsagat, kanang 50, pag-abot sa Migadong, kilit sa kanang bihayar. Uy, salamat kay Dunga. Usagat to sa paninugin na nilang kusuklian, ay na nang sukli, imo ka na. Hindi mo na makapobre na to. Pag-amot nag-uog ka ng terminal, ilugan akong gamit. Kita ng dispatcher ko. Uy, bro, man lay tawag bukan sa terminal. Bro, kanang unsa bro, duha, pronsit, way tapan ha. Way tapan. Ako rosa. Anak ko kas Ginoo. Anak kas Ginoo ni adto kas kinadapli na nagtigungkog kang bahay dito na mao kay ilog kinong tapan. Tay, unsa na? Hallelujah. Pati panahon adto una mga ison nga nagdaginot ko may mapadong syudad. Nagdaginot ko dito ko sa kinalikaran lingkod. Kad ginuton tani kay sos nakasakay kita ko gikan Negros nga ako na ko bintana nga ni anak ni sa ako aban dipti gud sanding yung may magdakon pa kay tao anak so igo stila nagtulog para manglaway di mo katabangin tao sige niyo ko pagulpol naminaw ta ko wali wala nang ko makapokus wali kay nagsiutan ako sa laway nga mutanda sa kumpulo
Resultas na ginot. Sakay tarong. Sakay kong taxi mga igsoon, dili ko mag, ako musakay lang kong mubit, gano man. Musakay kong mubit sa Cebu, tun kay dali kay kanusot. Ka mag-taxi ka, patay ka sa traffic. Pero sukan giusap ni Ginoo ako moto. Mutip ko mga igsoon lahi, dili awahi. Kana diha, kanang sangyup diha. Pag dungol sa waiters ko, si Tita, hindi ko na ko sa gatos. Dan, ito na. Okay guys, sige sir, ati man natin karoon na. Hindi ka kita, nagbalik ako dito, hindi bumalik ko diha. Ay sir, salamat, ibalik ka sir. Oh, diri sir, diri. Ati man naman ka. Diri o, usba niyo. Usahay mong anak kay ka, di ka kamao bisag piso, di na kapurdoy nato mga igsoon. God is our environment. Our supply is infinite, our supply is invisible, and our supply is within us. And God is our only source of supply. Makatabang na. Ay, pagkaman. Hindi mo palit sa ganing kang sinina, Ginoo ay sa tao to, katog yung nindot. Kaya nagtanaw ni mo si mong kugali mo sa samin, magkatabang mo na, naman ay psychological effect. Magina, rago na, naputos kas utang, ngayon, mata ni mo yung buntag, ayaw manudlay, ayaw galigo, kapag duster, natubangan na rin ko, galing mo sa amin, nakatabang mo na. Hindi yun na, katabang mga isuon. Dili yun na katabang. Okay, in John 14:20, niingon si Jesus, I am in my Father and you are in me. And I am in you. Now, sobra pa this doktrina. It is more than a doctrine. It is union. Oh, patawa, isisulti niya, I am in my Father, ako na as amahan, ug kamo na anak ko, ug ako na aninyo. Kini mga igsoon, labaw pa nis doktrina. Ano may kung labaw pa nis doktrina? O sa'yo ay pasabot, ano yung pasot? It is union. Pag union gani, pag may kung nausa ka sa Dios, God is complete. Naa niya tanan. Kunya kung nahimo tang usan niya, kunya nabalag ka lang yapunta, natay problema. Muna kung giingon ninyo mga ison sa katapusan akong mga last 2 Sundays na akong awali, dawatan na lang ang imong problema, ay na lang pagpakaroning nun. Pagdawat na to sa problema na to, ang naa sa sod, mamadlong na sa ng kalimidad ng ating atubang sa kinabuhi. So this is more than a doctrine, it is union. The unveiling of the divine life within us. Take note of the unveiling of the divine life within us. Now sa 1 John 4:8 po, gisulti diha nga ang Dios gugma. Therefore, the very environment of our existence is divine love. The very environment of our existence is divine love itself. So, kung ang imong environment gugma, wala kay insecurities. Kanang gitawag na tong low kay self-esteem, di na mo exist. Nga naman, pampered kay kas gugmas Ginoo. And then you know what, mga igsoon, kabaw mo bunsa, ang mensahe ani. Sa John chapter 3, Spirit begets Spirit. Ang sipasabutan na, love begets love. Ang gugma, mga anak o gugma. Ang gugma mo produce o gugma. Ang espiritu mo produce o espiritu. So, kung ang imong environment sa imong bata nimo, gitamnan nimong kasaba, maabot ang panahon na kay mo may gitanong pirmi niya, kasaba, nahimo man ang mental noise niya, pagdakuan na niya, ang iya pong i-produce sa iya, kaugalingon niya mga anak ko siyang palibot, kasaba po, ulang ni po gani, udayon po na ginikanan,
nga nakasama sa ilas gagmay pa sila. Muna nga ang bata, kung tao na ni mo gugma, kung dako na sila, mamubawas po ni mo gugma. Tamning kasama, di ba? Ningo na ni mo. Ano ko ako yung mga igsoon? So we have to realize that God is divine love, and divine love is it is our environment. So, sa Psalms 46 po, Psalms 46 verse 10, naghatag na to sa Yahweh para mapukaw ang realidad mga igsoon sa atong pagkasiya. Sa atong pagkasiya. Sa atong identity. No, balik ko na ko. Ang Psalms 46 verse 10, naghatag na to sa Yahweh nga mapukaw ta ni ini nga realidad. Be still and know that I am God. Now, through silence, through stillness and through love, we begin to perceive the divine environment in which our lives truly exist. Now, as our awareness deepens, ang atong awareness ba? Kana bitaw ang atong panimuot or kahibalo nga ang Dios matong palibot, mag-anam gani na sa kalawom, the Christ within, ang Kristo sa sud begins to unfold and manifest. Begins to unfold and manifest. Now, tagan ta mo mga igsoon, di ni unom, di ni pito, di ni walo, di ni siyam. Tagaan ta mo upat ka punto ni kabuntagon. Harang ato ni masabtan mga igsoon, ang mensahe nato nga God is our environment. Number 1, we become aware of God's environment through silence. Paliko na ko. Number 1, we become aware of God's environment through silence. Ma-aware ta nga ang Dios matong palibot, ang Dios matong palayanan, dihas kahilom. Kay silence restores our sanity. Paliko na ko. Silence restores our sanity. Unsa nas Binisaya? Diha sa estados kahilom, maulian ta gikan sa atong pagkabuang. Atong mabaw-mawang na istorya. Makabantay kang tao nga napuno na sa kahadlok. Napuno sa kahadlok, napuno sa kabalaka, daghan na kay mental chatter sa imong uni mo. You are no longer sane. Di na ka normal. Pagbupuyo ta mga igsoon sa estados kahilom, ma-restore ang atong saktong pag-una-una. Nakuha po ninyo? Ma-restore atong saktong pag-una-una. And we come to realize that God is our environment. Okay? Silence is not the absence of external noise. Wa namang pasabot kaya ang kahilom walay saba sa gawas. Kaya ang punto na kuan diri mga igsoon nga bisag saba pa ng gawas, ang importante hilom ang suod. Okay? So it is the atmosphere where divine awareness awakens us. It is the atmosphere where divine awareness awakens within us. When we quiet our thoughts and withdraw from fear, distraction, and the noise of our own minds, we discover that God has been our environment all along. Through silence, ako sa isulti sa inyo ha, through silence, we do not try to reach God. We do not try to reach God outside. We realize that we are already in God. Mubati na gani ka nga ang Diyos layo kayo. Kinahanglan din tang silence. Kinahanglan din tang maghilom. So that we will realize nga ang tao murag isda na nagsawsaw sa dagat. Unya ang dagat mao ang espiritu sa Dios. Para ta makamata o makaamgo nga siya atong ginhawa, He saturates every dimension of our experience.
He saturates every dimension of our existence. Pag di na ganito mo mabati ang conscious union with God, na nagyo kay problema, diha ka maigo sa nagkalain-lain katalagman. Nakuha ko niyo mga igsoon? Okay? So, we have to realize that we are already in God. Kano sa amin ni mahitabo, manaanak ka sa Diyos. The moment we practice silence, our mind settled, our hearts open, and our spirit becomes sensitive to the gentle movements of our experience. Anin ko ni mga igsoon? Sa di ko proceed number 2. Sa di pa ko mo proceed number 2 mga igsoon. Kining atong utok na to, sa ako nang gikaingon sa among gi-share na ko nila gahapon. Kining utok sa tao, broadcasting ni siya. Broadcasting and receiving network. Mura ni siyang istasyonan sa radyo, mura ni siyang transistor. Nga mo receive ni siyang frequency, bisag unsang frequency. Mo bitaw na, moingon sila. Ang mga pastor mo wa maedukar, moingon sila, kanang mental telepathy, yahan na siyawa, no, dili na yahan siyawa, built-in na nga abilidad sa tao. Built-in na nga abilidad sa tao, mga igsoon, kanang gitawag na mental telepathy, naalas tagsa-tagsa na to. Now, karon, unsay pasabot anang mental telepathy? Maka-receive kag message, maka-send kag message. Mao na siya gitawag natong mental telepathy, maka-send kag message, maka-receive kag message. Dili ina satanic. Built-in na siya nga abilidad ni Adan. Dili po na siya spiritual. Balikon ako, dili po na siya spiritual. Abilidad na sa tao. Governed by principle na. If you want to activate that one, you just not need to learn the principle ang imo ng praktison. Now, karon, balikon ako, kining atong utok na to, mura ni siya, mao ni siya, matod pa sa science, mao ni siya, atong utok is broadcasting o receiving network. Kining hangin, kini ba? Kini. Pati naghanap frequency ani. Na frequency ani sa FM, na frequency ani sa AM. Na frequency ani mga ison sa frequency ani mga ison sa internet, na frequency ani mga ison sa cable. Gusto ka ba interpreting kining o nga na ni kini puno man ni radio frequencies. Nakalain-lain. Gusto ka ma-interpret ni, butangan na tong transistor diri. Pag butang na tong transistor ato na ingiyon. Ani tingog ni WHP, kuha na to diri. Ngano man? Pick up na sa transistor. Same thing with our mind. Dili ganita mo puyo sa estado mga igsoon, sa state of stillness. Muna miingon ang Bible, be still and know that I am God. When we live in a state of stillness, pag mupuyo ta sa state of stillness, kahilom, ni-tune in ta sa frequency sa Dios. Pag dili ganita mupuyo diya, static ato signal mga igsoon, bisag unsa na frequency ato ma-receive. Muna mga igsoon, ako'y amigo, mga pastor, wa man kapahuway. Sus, kining pastor niya, sinuso pag yung kayo, na di kapahuway. Aligri kayo, kay dili pa man to siya pastor, at una, ang iya pa mang asawa mo ay pastor. Ang iyang asawa mo ay pastora. Kunya, ang bana, dili pa pastor ang bana. Kunya, hilaw-hilaw pa ba pagka-Christian. Ya, kay ang bana wa man kapahuway, bisag unsa na lang frequency musud sa iyang utok. Ya anak bitaw ng bana kausap. Nakita ta munduha ni brothers pananaon. Nagkuyog yung Bible study. Hilak itaw ng asawa, oy gipasaninlan siya sa bana nga nikuyog siya sa ilang elder kuno. So, ana ba nakuha niya og pasabot? Nay daghang frequency musud sa imong niya mo produce sa mixed emotions. Pag nag-mix emotions na gani ka, lain-lain na signal ni Sud sa imo. Nga naman, ang signal mga igsoon, wala na gikan sa spirit nimo, wala na makasud sa imong mind. Nga naman,
Wala man ka puyo in a state of stillness. Muna mo ingon ko, pag mo practice tag silence, mahunong gani ang mental chatter, mahunong gani ang kasama sa itong utok na to, ma-tune in tagbalik sa espiritu. Nga naman ay, Pastor, unsa day frequencies Ginoo? Silence. Unsa frequencies Ginoo? Silence. Unsa ang silence? Unsa ang stillness? Kailom. Muna ang bata, kung gusto ka na ang bata mabugo, yaw-yawi pirmi. O man ay opposite sa silence. Yaw-yawi na, hangtod na mahimong mental chatter niya. Bisagwa ka, nagsige lang niya po ng banda-banda, condemn isa, kaya naman, may inner critic na si King of Son. Inner critic. Muna yung term na to sa gawas to, inner critic. Sa simbahan ana, sa religious term, panuway, na nasa-exulti sa mga uwa kay hayo. Andre, inner critic, biblically speaking, panuway. Exulti na si mga uwa ni mo, wag kay ayo, batikag naon. Wag kay kwarta. Di na rin mo madaha, publika. Awa na lang diha. Andre o. Panuway na ito, anak. Madaha ka, anak. Ha? Labi na yung mga asawa, gwapa kayo, niya pagkawan. Ikaw na ba, pislat na magkakilong, isdan nyo ka, anak. Asa mo na? Ano rin o? Nagtanaw mo sa mga asawa, sukuna ka. Ano man? Sus, gidungan man yung mga EM sa mong kinasulun na, naglibog ka. Kung ano ang punto mo, Exo? The moment we tune in to silence, we start to hear God's voice. We start to hear God's voice. Muna mga Exo nga, daghang sa'yo ng desisyon. Wa naman ka makatune in, wa na tang makalock up ba sa spirit sa soul. Once mo, gahinilang 15 minutos, matikan lang. Kung di mag-gani, magkalihok-lihok mag-gani ka, huwag maglihok-lihok kas bay. Ayaw pagtabi, paminaw lang si Muson, ikaw na usa. Hanala, ikaw na usa. Tagay panahon niya, ikaw rin yung usa. Nga paminaw sa suod ni mo, huwag laminaw ka sa suod mo, pagdaig sa Diyos. Okay? We become aware of God's environment through silence. Number 2. Last 2 na lang. Stillness allows us to experience our union with Christ. Stillness allows us to experience our union with Christ. John 14. Ang kahilom nitabang nato, nitugot nato nga ma-eksperyensyahan nato ang atong pagkausa sa Dios. Sa John 14:20 giingon diri, you in me and I in you. Usara. Stillness is the posture of surrender. It is the moment when we stop striving and allow God to reveal Himself from within. In stillness, the truth of John 14:20 becomes experiential. Christ in us and we in Christ. Ligri kayo ni mga igsoon, kaya practically speaking, gusto ka, gini ha, magamit ko mga practical na word ha, na madawat din sa secular ha, gusto ka ma-awaken ang genius within, gusto ka ma-awaken ang infinite of divine intelligence sa soul, dwell your state of stillness. Silence yun. Practice yun na silence. 30 minutes to 1 hour. You activate the inner mind within. Imong gi-activate ang bright kay nga utok nga naa sa imong kinasuluran nga mao ang hunahuna ni Kristo. Sa unsang pamaagi, Pastor? Silence. Hilom. Dagan ditos dagat. Kung inyong bay, sama kayo. Atos dagat. Tanawan ang bay dagat. Tanawan bay Negros. 30 minutos ka masita ng tanaw na ikaw raw sa sutihan di ka, mastil ka na yung utok. Mastil ka na yung utok na matingala ka. Creativity flows. Godly intuition flows. The voice of the Holy Spirit. Mag-anam mo kaklaro. Pumitan ang mga iso na kumuingon ko. Aside sa magkuyog ang banag asawa o ampo, kinahanglan na ang gimoy separate your time to pray. Kaya kung magkuyog ka sa mong asawa, mag-pray mo doon ha, mag-holding hands mo, mag-pray.
Wala, prayer na kinag-holding hands man mo, na binabago pa mo minyo. Sila ka na. Totoo mo prayer, kaysa ko na badak. Wala, himo ka prayer. Sweet man kayo. Walang kinahanglan namin separate prayer, separate time to pray yun. Okay? So, when the moment we spend more time in silence, the moment we spend more time in stillness, we awaken the genius within. We awaken the mind of the Christ within. We awaken and we allow the wisdom of the ages to be expressed in us. Ang wisdom, knowledge, understanding, imong gitugutan nga mo flow sa imong desisyon. Wa man ko magampo o masulba. Kita, asa may gusto nimo? Tagaan kag kwarta or tagaan kag prinsipyo? Wisdom, ideya nga makakwarta. Ang wisdom yun atong pangitaon. Kaya kung tagaan lang kag kwarta, mahurot pa na. Pero nagay wisdom, nagay principle, nagay wisdom nga naka-ground sa sword nimo. When we awaken the Christ, how do we awaken the mind of the Christ? Kung saan ito pagbukaw muna sa Diyos sa sword na to? The union that we have with Christ, state of silence. State of silence. State of stillness. Stillness moves us from religion to relationship. From believing about God to experiencing Him. The more we rest in inner stillness, the more ta mapahuway. Bumitaw na ko ingon dyan kumaigsoon. Kung naa kay panahon, relax yun. Relax yun. Ayaw yun na. Ibutang yun na sa mong listahan, mga ibutang yun na sa mong bucket list. Ibutang yun na sa mong listahan mo, nga relax yun. Panahon sa exercise. Ako musulti dyan ko ninyo, exercise kita, diet kita. Pero di na ito ibuta itong pagtuo des diet o exercise, ibutang na ito sa Diyos. Idaghan ito nga diet, nga sakit na gyapon. Ato na ito ibuta itong pagtuo na ito sa Diyos. So the more we rest in inner stillness, the more the Christ nature, kinaiya ni Kristo, ay ang image and likeness begins to shine. The more we rest in inner stillness, the more the nature of the Christ, kinaiya ni Kristo, the mind of the Christ, infinite intelligence, ang imahe ni Kristo, musugod o gawas. Ang wisdom, mugawas. Wala ang wisdom sa gawas. Wisdom, understanding, knowledge, tupag sa mong problema, wala sa gawas. Nasun. Ano naman son, pasok? Naman Diyos ni mo. Sa lihang mo pahuway ka, sa lihang mo relax ka, mugawas na, kano saman, sa lihang magkasambutan, na God is our environment. Stillness is not passivity. It is alignment. Stillness is not passive. It is alignment. Gi-align mo ang imong mind. Kini nga mind, di mo ni dautan. Ang sistema nga nagdalaan ni mo idautan. Sagang mahapuan ta ng sangput diri. Once ang atong soul, which is our mind, will, and emotion, mo receive nag-input sa spirit, mga igsoon. Sultihan ta mo. That is what I call alignment. When we think God's thoughts, when we speak God's word, when we do God's will, mo ni gitawag na kong alignment. An alignment produces harmony. Pag ma-align na gani, mo produce ng harmony sa atong kinabuhi. Natuno ba? Kinabuhi nga natuno. Kay kung imong kinabuhi, di na gani matuno, nay problema, nadaghanay mong yaw-yaw, nadaghanay mong mental chatter. Wa na kay stillness. Ano ko ni mga zone? God is our environment. Number 3, second to the last. Love reveals the nature of the environment in which we live. God is love. If God is our environment,
then love is the atmosphere we breathe. Everything God does flows from love because everything God is love. Sa dihang maglakaw tas gugma, mo dawat ta gugma, mo express ta gugma, we embody love. Mo na giingon mga igsoon. The loveless will never find love anywhere, any place. The loveless, he will never find love anywhere, any place. Kung sa Binisaya, ang tao nga walay gugma, bisag asa siya mo adto, wala siya makdiskubrihan nga gugma. But the loving, wherever he goes, he will always find love. Loving man. Ya, kung ato ilista kwarta, ang way kwarta, bisag asa ka mo adto, wala yung kay kwarta. Wala kay kwarta, baksin mo ka. Kinahanglan prosperous juga, dili ta manghambog, dili ni hambog. Nagtabang lang ta sa atong kaugalingon. Pagbukaon tag restaurant mga igsuon, labi na og kanang fine dining. In town, pagbilin lang po taong 20, bisa na lang 50. Bili po taong lamisa. Tip you ka. Kanang imong pagpaalsa sa imong gamit sa kargador, dili yun na panghambog. Tabang na nimo sa imong kagalingon, nga mahawas ka sa kalisod. Nabitaw ko'y amigo, naginutan kayo, nakay ni barko, halo sa lapas, ano na tanang bag niya. Ay ko, grabe sa nimo pastor, oy. May mga kargador, pastor, ato na ipapasaan. Ano sa mga? Gapot ato ito, mga lunoy tani. Wala tayo, kawali ini, nahulog na itong energy. Kung inalsas itong bag na ito, tungkol sa itong kakulipot. Muna kulipay kayo ni Brother Albert Ostiso niya, kay inay. Baka ginawa, outing na yun. Anagyan kay, sinanaran. Sige lang po kagpangitag kwarta, na sinutan ni mo ko galingon. Naunsan mga on putag lami, oy. Ha? Nagsuon, may mga restaurant diring lami, dire kaon lami. Ayaw mo dito sa mga karinderya, diri lami pastor, oy. Ayaw eh, ha? Pati naghangin eh, ha? Ato mo yamiyo? Yamiyo, kaps kape, kana. Love reveals the nature of the environment in which we live. We become increasingly aware of God's nearness and indwelling presence. Love. Now take note that love expands consciousness. Love dissolves. Ano sa this Bible? Perfect love cast away all fears. Gusto ka nga ang imong bata nimo ma-bright? Igugma. Namatod para ba sa psychology karong bag-o? Ang gugma kuno nga gikinahanglan sa mga bata kuno karon nga generation non-negotiable. You really have to love them without condition. Grabe no? You really have to love them without condition. Ang mga bata kuno karon nga generation, accept them as they are. Accept them. Dawaton gini mo sila pagka sila. Kaya ang bata man gudron mga igsoon, napuno sa hadlok nga naman. Kita naman na social media ko ng comparison kusog kayo. Kaya naman po yung mga tao nga magsige post nga, hindi, sana post na hindi. So, mag-create na siya o comparisons bata sa sonya competition. Hindi, pag naanay competition muna, ang bata, mga isod, mo, importante kayo mo inon na, okay yung kayo sa kuha. Bisag pilay mong grado, basta pasar lang. Ayaw yung ina, ayaw yung siya. Mas stress sila. Nilahi naman yung mga bata ron, hindi na magkadans. Hindi ka sustain o pressure ron. Munang taas kayo o great sa kanang kuan mga igsoon, hikong, kaya nga naman. Dili man sila ka-sustain o pressure. Bright sila, mga igsoon, ang mga bata ron nga generation, bright po kayo, parting bright tag yun, nga naman. Dili po pwede inuwa, sunan ang isulti mo. Ang kahit mong kuda, makay ka naman nanaw sa imong sayop ni mo. Parting maayuhan mo silip sa imong sayop. Kung kuhaon sa na nimong listahan nimo nila, kung na kay listahan sila sa iyo, listahan kung kanila sa sayop nimo. Moingon na si Papa,
Kung sa gisulti niya ma, daghan kay kong sayop, mauni man na, sultian ti ka ma. Kanas papa ma, kung ako po palistahon mo sa diferensya ma, porti po daghana. See, kita mo? Love yun mga igsoon, kana yung gugma. Silence and love is very important. Mauna atong environment. Kung gusto ta mo tubo, diha ni Kristo. Okay. When we walk in love, the Christ within us, the divine and infinite intelligence within us becomes visible in our action, attitudes, and relationship. The more we love, the more we live in love, the more we harmonize with the divine environment of God Himself. Harmony. Kinabuhi nga natuno. Makita ang banayag sa tuwa. Number 4. Katapusan. Silence, stillness, and love unveil. It unveils and it awakens the divinity within us. Bakit tayo tao bitaw? Na yung mga mystic ba? Mga Christian, hindi mga Christian mystics. Kana bitaw, mga tao yun ba na ang ilang kinabuhi, gididikar din nila sa Ginoo ba? Na uban gani ana nahimo na ermitan niyo, nga anak yun sila na. Within kuno sa tao, na anak kuno yung divinity nga na-trap. Kinaiya sa Dios nga na-trap. Dili na kuno nimo kinahanglan padukdok ko ng bata kuno, ang tao kuno mo ni mo buhaton, ingali dali. Sayop ni, sakto. Dili na kuno ta kinahanglan magyaw-yaw ana. Kung ato lang kuno tagaag saktong environment ang tao, tagaag saktong environment ang bata, ang kanang kinaiya sa Dios nga nasa sud gawas. We awaken the divine and the divinity within us. Silence, stillness, and love unveil the divinity within us. Acts 17:28, in Him we live and move and have our being. In silence, alas katapusan mga igsoon. In silence,